Good morning po. Welcome po again to my channel, OG De Leon po. At welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Kahapon ang binasa natin ay ang Nehemias ng 5 to 7. Ngayon naman ay 8 to 10. Sabi dito sa chapter 8, sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nagbalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan, sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't nang unang araw, ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungan, binuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghalian tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga tao. Nagtipon-tipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matias, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maaseyas. Sa gawing kaliwa naman naroon sina Pedadias, Misael, Melkias, Hasum, Hasbadana, Sikarias at Mesulam. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Pagtapos tumayo ang mga tao at ang kautusay pinaliwanag sa kanila ng mga Levita, sina Jeshua, Bani, Serabias, Hasmin, Akub, sa Betay, Hodias, Maaseyas, Kelita, Azarias, Josabad, Hanan at Pelayas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at pinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak, wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag sa kautusan nila. Sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang, kumain, uminom kayo ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo, sabi. Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga tao, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom binahaginan naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan kasama ang mga pari, mga Levita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan.
natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moses tungkol sa pista, no, yung sa mga pista ng tolda. Sinabi sa utos na dapat sila nga tumira sa pansamantala sa mga kubol sa kapistahang iyon, kaya nagpalabas sila ng utos para sa mga taga Jerusalem at iba pang mga lungsod. Yung sa ibang bayan, lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng olibo, ligaw man o hindi, mirto, palma at iba pang punong kahoy na maaaring gamitin nila sa paggawa ng kubol. Yun ang sabi. At tapos gumawa sila ng kubol sa kanilang binubungan at ang palibot, doon sa palibot ng templo gumawa sila ng mga ganon, ng mga kubol. Sabi ang lahat ay bumalik mula sa pagkakabihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang-masaya ang lahat. Ang aklat ng kautusan ay binasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw sila nagpista at sa ika-8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. Sabi dito, noong ika-24 ng araw ng buwan ng dingyon, nagtipon ng mga Israelita upang mag-ayuno. Nag-ayuno sila, no? Nagsuot sila ng damit, panluksa at naglagay ng abo dito sa kanilang ulo, no? Ganon sila mag-ayuno, no? Lumayo sila sa mga dayuhan, tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno na natili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras samantalang binasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Nooy nasa isang templado ang mga Levita, sina Jeshua, Bani, Kadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani at Kenani at nanalangin ng malakas kay Yahweh na kanilang Diyos. Yun ang kanilang ginawa, no? Nakatayo sila, nag-ayuno sila, nanalangin sila ng malakas sa harapan ng mga pari. Tumayo tayo at purihin ang Diyos nating si Yahweh. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan na higit na dakila sa lahat ng papuri. Tapos at ang lahat ay sama-sama na nalangin ng ganito, no? Ito, may panalangin sila. Mahaba ang kanilang panalangin dito. Pero maganda ang kanilang panalangin kaya babasahin ko. Ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito. Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa. Ang langit ng mga langit. Langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon ay lahat ng narito, ang dagat at ang lahat ng naroroon. Binigyang buhay mo sila at ikaw ay sinamba ng buong kalangitan. Ikaw, Yahweh, ang Diyos na pumili kay Abram, at ikaw ang tumawag sa kanya mula sa bayan ng Ur at sa Caldea, at ipinangalanan mo siyang Abraham. Nakita mo siyang tapat sa iyo at gumawa ka ng kasunduan sa kanya, ipinangako mo sa kanya at sa kanyang magiging mga anak na ibibigay sa kanila ang lupain ng Kananeo, mga Hiteo, Pariseo, Amoreo, Jebuseo at Gergeseo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. Nakita mo ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto
Narinig mo ang pagtangis nila sa dagat na pula, gumawa ka ng mga himala sa mga bagay na kamangha-mangha laban sa Paraon, laban sa kanyang mga lingkod at sa mga mamamayan sa kanyang lupain, sapagkat alam mo nga pinagmalupitan nila ang aming mga ninuno. Ang pangalan mo'y tanyag magpahanggang ngayon. Sa kanilang harapay hinati mo ang dagat, at sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyong lupa. Ang mga humabol sa kanila'y nilunod mong lahat, parang mga batong lumubog na nangangalit sa nangangalit na dagat. Pinatnubayan mo sila ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi, upang magtanglaw ang kanilang paglalakbay. Matanglawan ang kanilang paglalakbay. Mula sa langit ay bumaba ka sa bundok Sinai at kinausap mo ang iyong bayan. Binigyan mo sila ng mga tuntuning makatarungan, mga batas na maaasahan at mabubuting kautusan. Itinuro mo sa kanilang ipangilin ang araw ng pamamahinga, at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamamagitan ni Moses na iyong lingkod. Noon sila magutom, binigyan mo sila ng pagkain mula sa langit, at nang sila'y mauhaw, pinainom mo sila ng tubig mula sa bato, at sa kanila'y sinabi mo na sakupin ang lupain sa kanila ipinangako mong ibibigay, no? Ngunit ganitong naging palalo ang aming mga ninuno. Nagmatigas sila at sinuway ang mga utos mo. Hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at naglagay ng pinuno na mangunguna sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig, kaya't sila'y hindi mo itinakwil. Gumawa rin sila ng Diyos-Diyosan, guya, at sinabing iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Labis kanilang nilapastangan, ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang, sapagkat walang kapantay ang iyong kahabagan. Hindi mo nais ang haliging ulap, hindi mo inalis ang haliging ulap, at pinatnubay nila sa paglalakbay sa araw, at ang haliging apoy na tumatanglaw sa kanila sa pagsapit ng dilim. Pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatid uhaw. 40 taon mo silang kinalinga sa ilang, kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang, hindi nasira ang kanilang mga kasuotan, ni namaga man ang kanilang mga paa sa paglalakad. Pinasakop mo sa kanila ang mga kaharian at bayan, at lupaing sakop ni Haring Sihon ng Hebron, at ang lupain ni Haring Og ng Bashan. Pinarami mo ang kanilang mga anak tulad ng bituin sa langit. Dinala mo sila sa lupain na ipinangakong sasakupin ng kanilang mga ninuno. Pinasok nga nila at sinakop ang lupain ng Kanaan. Sa harapan nila ay tinalo ang mga Kananeyong naninirahan doon. Ibinigay ninyo sa kanila ang kanilang mga hari at ang lahat ng mamamayan sa lupain, upang sa kanila'y gawin ang anumang nais. Pinasok nila at sinakop ang mga pader na lungsod. Nakuha nila ang matataba nilang lupain, sinamsam ang kanilang mga ari-arian, mga bahay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan, taniman ng olibo, at mga bungang kahoy. Sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan. Tuwang-tuwa sila sa iyong dakilang kabutihan. Ngunit kinalaban ka pa rin nila at tinalikuran nila ang iyong kautusan. Pinatay nila ang iyong mga propeta na sinugo mo upang sila'y manumbalik sa iyo. Patuloy kanilang hinamak
Dahil sa ginawa nila, pinabayaan mong sakupin sila ng kanilang mga kaaway. Pinaalipin mo sila at pinahirapan, ngunit sila'y tumawag sa iyo, pinakinggan mo pa rin sila mula sa langit. Sa habag mo sa kanila, binigyan mo sila ng mga pinunong sa kanila'y magliligtas, ngunit ang buhay nila'y maging matiwasay muli silang nagkasala laban sa iyo. Kaya't pinabayaan mo sila ulit matalo ng kaaway. Ngunit kapag sila'y muling nagsisisi, humihingi ng tulong, pinakikinggan mo sila mula sa langit. Paulit-ulit mo silang nililigtas sapagkat ikaw ay mahabagin. Binalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan, ngunit sa kanilang kapalaluay lalo na lang nilang nilabag ito. Kahit ang kautusan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang ulo'y sinuway nila iyon. Maraming taon na pinagtiisan mo sila at binalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit hindi pa rin sila nakinig. Kaya't pinasakop mo na naman sila sa mga dayuhan, ngunit dahil sa iyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila ganap na nilipol at itinakwil. Ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. Aming Diyos, napakadakila mong Diyos. Kakilakilabot ang iyong kapangyarihan. Tumutupad ka sa iyong kasunduan at mga pangako mula pa ng kami sakupin ng mga hari ng Assyria hanggang ngayon labis ang aming paghihirap. Naghirap ang aming mga hari at pinuno, mga pari, mga propeta at mga ninuno. Ang iyong buong bayan ay dumanas ng kahirapan, kaya't alalahanin mo ang aming pagdurusa. Makatuwiran ka sa iyong pagpaparusa sa amin. Naging tapat ka sa kabila ng aming pagkakasala. Ang aming mga ninuno, hari, pinuno at pari ay hindi sumunod sa iyong kautusan. Sinuway nila ang iyong mga utos at babala. Sa gitna ng kasaganahang kanilang tinatamasa, sa ilalim ng mabuting pamamahala ng kanilang mga hari, sa kabila ng malawak na at matatabang lupaing kanilang minana, hindi pa rin sila naglingkod sa iyo at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, sa lupaing ito iyong pinamana, sa lupaing ito ang pagkain ay sagana, kami busog at alipin. Ang dahilan ay ang aming pagkakasala, kaya ang nagpapasasa sa ani ng bukid ay ang mga hari nga sa amin lumupig. Nasusunod nila anumang gustuhin, pati kawan namin ay inangkin o sukdulan na itong hirap namin. Yun ang kanilang panalangin. Dahil dito kaming sambayanan ng Israel, sabi dito sa chapter 10, gumawa ng isang kasunduan ng sinumpang kasunduan. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng mga pinuno, mga Levita at mga pari. Anumang lumagda sa kasunduan ay ang anak ni Halcalias na si Nehemias ang gobernador. Pagkatapos ay si Sedekias at ang mga paring marami naglagdaan dito, mga pari, yung mga tao, yung mga Levita, yung mga pinuno, lumagda sila sa kasunduang iyon. Kami ang mga sambayan ng Israel, ang mga pari, mga Levita, mga bantay pintuan, mga awit at mga manggagawa sa templo, at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki, babae na pawang may sapat ng pag-iisip ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. Hindi namin papayagan ng mga mag-asawa ang aming mga anak ng mga dayuhan. Kung sila ay magtitinda ng trigo, anumang tinda araw ng pagpapahinga, hindi kami bibili, sabi nila.
ikapitong taon hindi namin tataniman, tuwing ikapitong taon hindi namin tataniman ang bukirin, hindi namin sisingilin ang mga may utang sa amin, sabi nila. Yun ang mga pangako at nagpirmahan sila, no? Taon-taon magbibigay ang bawat isa ng aming anim na, ang tawag dito, bawat isa sa amin ng halos 4 na gramong pilak upang makatulong sa gastusin sa templo. Marami silang naging kasunduan na magbibigay nga sila, no, hindi magtatanim sa ikapitong taon, hindi sila magtatanim. Tapos yung mga mahihirap ay hindi na nila sisingilin sa kanilang mga utang, ano. Sabi pa rito, magkakalob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo sa pagsamba doon sa templo. Tinapay na handog, parang pang-araw-araw na handog na pagkaing butil, mga handog na susunugin bilang handog araw-araw, handog sa araw-araw, pamamahinga, pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel, iba pang kailangan sa templo. Kaming lahat ay magpapalabunutan taon-taon ang mga pari, mga libita, mga mamamayan para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinakda ng kautusan. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. Dahil ito ang ang kautusan nung una talaga, no, na ibinigay kay Moses, ano, yung mga magdadala, mag-aalay, ano, ayon sa kanilang mga kakayahan. Nandito nakasulat at inulit ito sa panahon na yon. At magbibigay nga raw sila, lumagda sila, libita, pare, mga tao, no, sinabi nila yung mga pagbibigay nila, yung mga gagawin nila, yung sa kautusan ng Diyos, ano, at tutulong sa mahihirap, magbibigay, hindi babayarin ng mga may utang, ano. Sasamahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang mga Levitang tagapaglikom ng ikasampung bahagi, at ikasampung bahagi nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Ang mga Israelita at ang mga Levita ang magdadala ng mga naipon trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan ng templo. Dito nakatira ang mga paring naglingkod, ang mga bantay, pintuan at ang mga aawit. Hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. Yun ang kanilang nilagdaan at pinangakuan, ano, sa harapan ng mga pari at sa harap ng ating Diyos. Yun ang kanilang gagawin at tutuparin, no? Doon nagtatapos yung chapter 10 ng Nehemias. Yun nga, ano, nangako sila sa isa't isa, nanumbalik sila sa Diyos, ano. Pero habang tumatagal, nalilimutan din ng mga tao yon, kagaya ng nasabi rito, naging matigas ang kanilang ulo sa dami ng ginawa ng Diyos sa kanila, no, sa mga kamanghamanghang kapangyarihan na ipinakita ng Diyos sa kanila. Sa kabila nun, naging matigas pa rin ang kanilang ulo. Sinabi dito na tumalikod pa rin sila sa ating Diyos, ano. Kaya itong panahon ni Ezra, Nehemias, inulit nilang basahin yung kautusan ng Diyos at nangako naman sila na tutuparin, ano, ang mga kautusan ng ating Diyos. At pumirma pa sila sa harap ng mga pari, Levita, no, sa harapan ni Ezra, sa harap ni Nehemias, na tutulong sila, no, magbibigay sa pagpaayos ng templo, bibigay ng pagkain, no, yung mga ani nila, no, tutulong yung mga kanilang pinangakuan, ano, na gagawin nila, natutuparin nila sa harap ng ating Diyos, na magbibigay at tutulong, ano. Yun ang kanilang mga pinangako sa harapan ng ating Diyos at mga pari, ano, kay Ezra at kay Nehemias. Ipinangako nila yun, ano. Sa atin din sinasabi din yun, ano, na tayo ay manumbalik, ano, kasi ang kautusan ng ating Diyos ay nandito rin sa kanyang salita, ano. Diyan din natin maririnig ang lahat, diyan din natin mababasa ang lahat, at para malaman natin ang kautusan ng Diyos na ibinigay para sa ating lahat, ano.
Kaya sumunod tayo, manalangin tayo, sumampalataya tayo ng buong puso sa Diyos, dahil siya ang gumawa ng langit at lupa. Tumulong tayo ng kusang loob sa mahihirap, yun ang kanyang sinasabi sa ating lahat, Kaya samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Magsiyuko tayo at ihanda natin ang ating puso. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, na nagbigay buhay sa amin lahat at sa lahat ng may buhay sa mundong ito, na nagbigay ng pagkain, anumang bagay na meron dito, Lord. At kung anumang meron kami noon hanggang ngayon, Lord, ay galing sa inyo. Pati ang aming mga kalakasan upang kami magtagumpay, makagawa ng aming mga gawain. Sa inyo galing ang kalakasan, O God. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, O God. Salamat sa iyong mga kautusan na aming nababasa, O God. Nawa nga, yun ay aming isabuhay. Yun ay aming sundin habang kami nabubuhay, O God. Please, Lord, gabayan mo kami, tulungan na maging matuwid para sa inyo, na lumakad papunta sa inyong harapan, O God, sa inyong paanan, upang maging matuwid at malinis, O God. Huwag mo kaming pabayaan na magkasala pang muli, O God. Simula sa mga araw na to, Lord, huwag mo kaming pabayaan, sampu ng aming mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga tao sa mundo, O Lord. Gabayan mo po't hipuin ang mga puso upang gumawa lamang ng tama, una para sa inyo at sa aming kapwa, O God. Gabayan mo po kami at turuan. Liwanagin palagi ang aming mga puso't isipan, O God, upang kami gumawa ng tama at kabutihan, O God. Salamat, Lord, dahil napapakinggan mo po kami, dahil pinapakinggan mo po ang aming bawat panalangin. Araw-araw, oras-oras, O Father God. Alam po namin na pinakikinggan mo po kami at pagbibigyan sa aming panalangin. Pagbibigyan pa ng isang pagkakataon na maayos namin ang aming buhay. Sa pangalawang buhay na ipinagkaloob mo sa amin ngayong dahil sa nangyayaring ito, Lord, binigyan mo pa kami ng pagkakataon, O God, na maayos namin ang lahat, mamuhay ng matuwid para sa inyo, O God, at para sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Dahil kami magtatagumpay simula sa mga oras na to, Father God, dahil kasama ka na namin sa aming buhay, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga Lord, mga naiisip na gawin, Lord, sa aming mga kagustuhan sa aming mga buhay, isasama ka namin upang kami magtagumpay at maging maayos ang aming buhay, O God. Sa labang ito, we claim it, Father God. I claim it. We claim it na tagumpay na ang labang ito. Magiging maayos na ang buong mundo, O God. Buong mundo, magiging maayos na. Unang-una, ang aming mga presidente, iyong ginabayan na upang ginabayan mo siya upang maging maayos ang kanyang mga pasya at gagawin sa aming bansa, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Magiging maayos na ang buong mundo, ang buong Pilipinas, O God. Magiging maayos na at matagumpay na kami, O God. Tapos na ang labang ito dahil kasama ka na namin at pinangunahan ang labang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Father God, salamat po. We claim it, ang katagumpayan ng labang ito ay tinapos mo na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tapos na ang laban nito. Kami nagtagumpay na, O God. Kami nagtagumpay na, O God. In Jesus' name, Father God. Lord, salamat po muli, Lord. And please always bless us all and guide us all. Sampu ng aming mga mahal sa buhay. Ang aming presidente, Lord, simula sa presidente, senador, Father God, aming congressman, O God, gobernador, mayor, Father God, aming barangay captain, O God, mga kapulisan, sundalo, doktor, scientist, O God, nurse, frontliner, Father God, iyong i-bless din, O God. Ingatan, bigyan ng sapat na kalakasan, O God. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang aking panalangin. Kami tagumpay na, O God, at tagumpay namin sunod-sunod, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po muli sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Salamat. At doon po sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe po kayo. At i-like nyo po ang ating mga videos.
At i-click nyo na rin yung notification bell, yung notification, upang updated po kayo sa lahat ng aking i-upload pang mga videos. Salamat po muli. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.